Ang ani ng pagtitiyaga. Sa isang maliit na baryo, may isang magsasakang nagangalang Lando. Kilala siya sa kanyang sipag at tiyaga sa pagsasaka, ngunit sa kabila nito, madalas siyang kinukutya ng kanyang mga kapitbahay dahil hindi agad siya umaani ng saganang bunga. Kahit na pinagtatawanan siya ng iba, hindi siya nawala ng pag-asa. Lagi niyang inaalala ang turo ng kanyang lolo, huwag kang magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa tamang panahon aani ka ng sagana. Sabi ng kanyang lolo. Isang araw, nagkaroon ng matinding pagtuyot sa kanilang lugar. Maraming magsasaka ang sumuko at hinayaan na lamang ang kanilang pananim na matuyo. Ngunit si Lando ay hindi tumigil sa pag-aalaga ng kanyang taniman. Araw-araw, kahit mahirap, patuloy siyang nagbubuhos ng tubig mula sa malayong balon upang hindi malanta ang kanyang mga halaman. Dumating ang panahon ng anihan. Ang ibang magsasaka ay nalugi dahil sa tagtuyot, ngunit ang sakahan ni Lando ay hitik sa bunga. Ang kanyang palay ay higit na mas sagana kaysa dati. Ang kanyang mga gulay ay malulusog. Namangha ang kanyang mga kapitbahay at napagtanto nila na ang sipag at tiyaga ni Lando ang nagdadala sa kanya ng tagumpay. Lumapit sa kanya ang ilan sa mga dating nangungutya sa kanya at humingi ng tawad. Sinabi nila na sana ay sinunod din nila ang kanyang tiyaga at pagsisikap. Sa halip na magmayabang, masaya niyang tinuruan ang iba kung paano magpatuloy sa pagsasaka kahit may pagsubok. Mula noon, kinilala si Lando bilang isang hawarang magsasaka sa kanilang baryo. Napatunayan niya na ang paggawa ng mabuti ay may gantimpala, basta't hindi sumusuko. Tama ang sabi sa Galatia 6, versikulo 9, ang taong hindi napapagod sa paggawa ng mabuti ay aani sa tamang panahon.